tayo'y nagtatipon upang siya'y sambahin at papurihan ng may katapatang taglay, siya'y purihin. Yan, good morning po sa ating lahat. Tayo po magsitayo. Ating awitan at papurihan ng ating Panginoon. Simulan natin bilang ito ay Freedom Month. Awitin natin Freedom. Napakalan natin Panginoon. The Spirit of the Lord. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is peace. There is peace. There is love. There is love. There is joy. It is for freedom. It is for freedom, set us free. It is for freedom, set us free. May sukay tayo, I'm free. I'm free, free, free. I'm free. I'm free, free, free. So we will walk. We will walk in your freedom, walk in your liberty. So we will walk in your freedom, walk in your liberty. So we will dance. We will dance in your freedom, dance in your liberty. We will dance in your freedom, dance in your liberty. There is peace. There is peace, there is love, there is joy. It is for freedom which set us free. It is for freedom, set us free. It is for freedom, set us free. I'm free. I'm free. Napakan natin ang ating Panginoon. Patuloy natin siyang awitan. How great ang ating Panginoon. Ang ating Song of the Month. Awitin natin, O Great God. Great God, the highest heaven, occupy my throne. Ano ito? It all and make you free, conquer every realm. Lift your voice, so stimulating, that raises your holy one. You have love. You have loved and purchased me, make me yours forevermore.
not long with love within. Had no taste for heaven's shores. In your spirit, day and night, open up your word to Through the gospel of your Son. the gospel of your Son. May the heavens open. Me now to live a life Dependent on your grace. dependent on my heart and guard my soul from the evil's hands. You are worthy to be praised with my every thought and need. Only God of highest heaven, glorify your name. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised with my every thought and need. Only God of highest heaven, glorify your name. We glorify your name. Glorify your name. Glorify your name. Para sa ating huling awitin, sabi nga sa Ephesians 2, verses 8 to 9, For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Para sa ating huling awitin natin, Amazing Grace. Sobrang amazing talaga ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. He also broke every chain na nag-hold back sa atin. So, itong oras na ito, ibigay natin sa Kanya. Namnamin natin bawat lyric. Awitin natin ang Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious is that grace appeared. We are my first belief. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Lord has promised. The Lord has promised good to me. His hope. His word, my Lord, sing news. He will my shield and portion.
Tayo po manalangin. Panginoon, thank you sa oras na ito. Thank you sa panahon na binigay niyo sa amin upang magkatipon-tipon muli, Lord, para sambahin ka, papurihan ka, at makinig sa inyong salita. Nawa, Lord, open our hearts, open our minds, na hindi lang namin ito marininig ngayong umaga, aming nanamnamin, at aming i-apply, Lord, sa pang-araw-araw naming gawain. Nawa, Lord, kahit hindi lang manatili dito ang grace na nagligtas sa amin, Lord. Nawa ay ma-share din namin ito sa iba pa upang mas marami pa kaming ma-encourage, Lord, na kilalanin ka at papurihan ka. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Palakpan mo natin ang Panginoon. Nakaupo na po ang patuloy. Magandang umaga po sa ating lahat. Ipagbuni natin ang banal na araw ng ating Panginoon, sapagkat ang Diyos na banal ay sumasa atin. Papaghariin natin ang Diyos sa ating mga puso. Sa gitna na iba't ibang pagsubok at hamon ng buhay, ang pagkasagdulot ng kanyang pagbital at tiyak na pangumuhay ng kanal na Diyos ang siyang magsilbing lakas at inspirasyon sa ating kapitid. Ang Diyos sa Espiritu.
Tayo pong lahat. Aming Ama at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa panibagong araw na ito sa pagkakataong kami nagkatipon. Salamat sa buhay, lakas at sa layunin. Kami ay malapit sa inyo na may pagkakumaba. Humihiling ng inyong presensya upang maging sentro ng aming pagtitipon. Dalangin po namin ng iyong pagkabay. Pagkalooban mo kami ng karunungan, naway maging instrumento kami ng pagkakaisa, kaayusan, at kagalakan sa aming puso. Ang lahat ito ay aming tinataas sa pangalan ni Jesus. Walang matuwid ni isa sa atin sa pagkakataong ito. Nangangailangan tayo ng paglilinis ng Diyos at papakumaba sa isa't isa sapagkat ang ating Panginoon ay naparito upang paglikuran, kundi maglingkod at makita ang kaligtasan mula sa halimbawang ito. Halina mga kapatid at tayong lahat ay maging bukas sa biyaya ng kapatawaran at paglilinis mula sa Diyos. Wala na ang dati nating pagkatao. Sa tulong ng Espiritu Santo, tinuruan niya tayong humalaw ng mga aral sa ating mga karanasan upang magbago. Bilang mga anak ng Diyos, sundin natin siya at maging tapat tayo sa ating pananampalataya. Mga kapatid, tayo ay kanyang pinatawad, kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isinambagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Magandang umaga po, tayo po ay magbatian habang inaawit ang Oh I Love You with the Love of the Lord.
Magandang umaga po muli. Welcome po sa ating lahat, lalo na sa ating mga paunahin ngayong umaga. Nawa ang ating pagdiriwang ay patuloy na magdulot sa atin ng ibayong pagsisikap upang maitaguyod ang ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo na may buong kasipagan at katapatan. Maraming pong salamat po sa Guidotti family para sa na bulaklak na nasa ating altar. At patuloy po pa rin po natin at ang ating panawagan para sa ating flower offering po. Makikisulat lang po sa ating bulletin board ang inyong pangalan. Muli po, welcome po sa ating paunahin ngayong umagang pagsamba, higit sa ating mga kapatid na una pa lang natin makakasama. Para naman po sa ating Sunday Worship Leaders of the Month, para po sa month of July, Pentecost Month, sa July 6, 4th Sunday after Pentecost, ating pong preacher, ang ating Reverend Yuvi Guerrero. Ang flower offering po ay magmumula sa Arya Petronia and Family. Ang ating pong liturgies, ang ating kapatid na Eunice Zapanta. Para naman po sa July 13, 5th Sunday after Pentecost, o Rural Life, ang ating pong preacher, ang ating MS May de los Santos Pariha. Ang flower offering po ay open pa po. At ang ating pong liturgies, ang ating kapatid na Jeffrey Lacsa. Para naman po sa July 20, 6th Sunday after Pentecost, ating pong preacher, ang ating MS May de los Santos Pariha. Ang flower offering po ay magmumula sa Glory sa Family. Ang ating pong liturgies, ang ating kapatid na John Rica Pascua. At para naman po sa July 27, 7th Sunday after Pentecost o Stewardship Sunday, ang ating pong preacher, ang ating MS May de los Santos Pariha. Ang flower offering po ay magmumula po sa U Family at ang liturgies po ay naka-open pa po. Para naman po sa ating regular na mga gawain ng iglesia, ang prayer meeting po natin ito yung Miyerkules sa ganap po ng alas 4 po ng hapon. Ang Choir and Praise Team rehearsal tuwing Sunday po. Ang Children and Youth Sunday School ay sa ganap po ng alas 9 ng umaga. At ang ating pong Sunday Divine Worship ay sa ganap po ng alas 9:30 ng umaga po. Ang Sunday School po ay afternoon sermon except for Sunday. At para naman po sa ating pandistrito at pangkomperensyong gawain, for cluster 3 po, fellowship, sa UCCP sa Pinit po, sa June 28, sa ganap po ng alauna po ng hapon. Para naman po sa ating mga birthday celebrants for this week, from June 29 to July 5, para po sa June 29, ang ating po kapatid na Lawrence Pagkalinawan. Sa June 30, ang kapatid na Ana Lu Curiba. At sa July 4, ang ating kapatid na Ellie Zapanta. Uwitan po natin sila ng birthday song. Ayan, good morning po sa ating lahat. Para po sa mga karagdagang balita, kahapon po ay naganap po ang orientasyon ng mga propeta mula po sa pangunguna ng JPHR. Dito po ay pinalakay kung ano ang mga suliranin o mga kinaharap ng ating lipunan, yung mga maiinit na issue. Isa po dito, ang napag-usapan po dito ay ang mga dam na ginagawa po sa Ahonan
Ahonan Dam at ang Kaliwa Dam na malapit po dito sa Sierra Madre. So, isa po yun sa mga tinalakay kahapon at gayon din kung paano ito pwedeng makita at makaapekto sa ating mga mamayan, lalo na sa mga apektadong area. So, doon, after po ng lunch, ay nagkaroon po ng pagpupulong ang mga bawat simbahan, bawat distrito, bawat iglesia, at sinare din nila kung ano ang mga kinaharap ng kanilang sarili at ng kanilang simbahan sa mga isyu ng ating lipunan. So, isa po ito sa mahalaga na atin pong dapat malaman dahil ang simbahan at ang pamayanan ay hindi po hiwalay dahil ang mga tao sa simbahan ay nasa lipunan din naman. Kaya ito po ay isang mahalagang gawain na patuloy nating atenan. So, okay lang po kung tayo po ay hindi naka-attend, marami pa naman pong mga susunod na gawain. Kaya sa July 19 po, mula naman po sa ang speaker po natin dito ay si Bishop Tindero at ito po ay para sa Sunday School Teacher or Bible Study Leadership and LP Graduates Training and Workshop in Discipleship. So ito po ay may temang Teach, Obey, and Follow. So inaasahan po na ang bawat isa ay makadalo, no? Kahit po yung ating pong mga LFP graduates, pwede po bang makitaas ang kamay kung sino po ang mga LFP graduates sa ating simbahan? Ate Rowena po? Meron pa po? Rika? Dalawa po kayo. Yan po. So, hindi naman po ito nalimitahan sa mga LFP graduates. Siyempre, gayon din po kung sino ang mga leader na nagtuturo ng Sunday School, lalo na po sa mga kabataan. So, pwede po natin silang isama. Gayon din ang ating chairman, pwede rin po nating imbitahan sa mga ganitong gawain. At karagdagan po, second Sunday po ng July ay ating council meeting. Yun po dahil po hindi po natuloy nitong ngayong June, so imumove po natin ng July. So tama po ba, second Sunday po ang inyong council meeting? So tayo po ay sama-sama. At kung mapapansin niyo po sa ating Sunday School, hindi pa po ako nag-uumpisa. So, pero sa mga susunod po, siguro po next month, ay tayo po ay mag-uumpisa na sa ating Sunday School. Akin lamang pong inaalam kung ano na po ang inyong mga natapos sa ating Sunday School. Dahil baka po magturo po ako ng church identity, ay baka po natalakay nyo na. Natalakay nyo na po ba ang church identity ng UCCT? Natalakay na po. So kung natalakay na po, edi mahirap po na ulit-ulitin. So paano naman po ang statement of faith ng UCCT? Ito po ba ay natalakay nyo na rin? Hindi pa rin po. Natalakay na po ba or hindi? Natalakay na din? Parang hindi po tayo sigurado. Okay na po, natalakay na po. Okay, sige po. E di, ang ating pong mga isusunod, iti papahapyawan po natin ng mga ilang CBL, kung ano po ba yung nilalaman ng CBL natin para ma-refresh po tayo. And then, sa mga susunod na mga linggo, edi yun pong ating mga karagdagang Sunday School material na pinagkakaloob ng ating conference ay atin na rin pong tatalakayin. So, yun po ang ating mga karagdagang balita sa mga sandaling ito. At noong pong nakaraan, kami po ay prayer meeting, ginanap ng Sabado kanila kapatid na nangit. So, ako po ay magpapagawa or dyan sa likuran ng isang box na prayer request kung meron po kayong nais na isama sa ating mga panalangin or prayer request na pwede po natin ihulog doon or isulat doon para po
maisama po natin sa ating mga panalangin. So, yun po, ilalagay ko po siya sa likuran at sama-sama po natin itong ipanalangin. Kung wala na po, edi tayo po ay dumulog sa ating Panginoon at damhin po natin ang kanyang presensya. Sige po. Aming Diyos na mapagmahal at mapagkalinga, kami po ay sama-samang lumalapit sa inyo ngayon bilang isang pamayanan. Maraming salamat po sa buhay, sa lakas, at sa biyayang patuloy ninyong pinakakaloob sa bawat isa. Panginoon, inaalay po namin sa inyo ang aming mga pamilya, naway maghari ang pag-ibig, pagkakaunawaan at pagkakaisa sa aming mga tahanan. Patatagin mo ang samahan ng bawat magulang at mga anak at ikaw nawa ang maging sentro ng bawat samahan ito. Pinagdarasal din namin, Panginoon, ng aming mga kapatid na mag-aaral. Bigyan mo po sila ng talas ng isip, kasipagan sa pag-aaral at sa lakas ng loob upang harapin ang mga hamon ng kanilang paglalakbay. Gabayan mo po ang kanilang mga guro at magulang na patuloy na sumusuporta sa kanilang pag-aaral. Amin ding inilalapit sa inyo ang lahat ng naghahanap buhay, ang mga nagtatrabaho dito sa aming bayan, maging ang aming mga mahal sa buhay na OFW. Sila ay malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Ingatan mo po sila saan mang sulok ng mundo. Pagpalain mo ang gawa ng kanilang mga kamay at bigyan sila ng kapanatagan at kalakasan. Inaalala rin namin ang aming mga kapatid na may karamdaman, Panginoon. Higit, Panginoon, ang aming kapatid na Rose Nangit, dinadalangin po namin ang kagalingan ng kanyang katawan upang sa susunod na mga linggo, sa susunod na araw, ay makasama namin siya sa pananambahan. Kapayapaan ng kanilang isip, Panginoon, ang aming idinadalangin at kalakasan ng kanilang pananampalataya. Ipadama mo nawa ang iyong pagpapagaling sa kanilang mga kamay na nag-aalaga sa kanila. Panginoon, inihingi rin po namin ng basbas ang aming mga kapatid na hindi pa namin kapiling sa pananambahan ngayon. Naway hipuin mo ang kanilang mga puso't isipan at maranasan nila ang iyong presensya kahit saan man sila naroroon. At higit sa lahat, Panginoon, idinadalangin namin ang buong kongregasyon at pamayanan na patuloy na nagkakaisahan ng bawat isa. Palalimin ang aming pananampalataya at gawing daluyan ng iyong pag-ibig at liwanag sa iba. Gamitin mo kami, Panginoon, sa pang-araw-araw. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa lumantipan sa aklat ng mga awit, Kabanata 16, talata 1 hanggang 11. Panalangin ng pagtitiwala sa Diyos.
Ingatan mo sana ako, O Diyos. Sa iyo ako sa Yahweh. Ikaw ang Panginoon ko. Kabutiang tinatamasa ko, lahat ay mula sa iyo. Mga lingkod ng Panginoon ay dakil at marangal. Sila'y nagmumula sa iba't ibang bayan. Ligaya ng sarili ay sila aking makapisan. Ang mga bumabaling sa ibang Diyos, suliranin ay sunod-sunod. Sa mga paghahandog nila ay hindi ako sasama. At sa kanilang mga Diyos, ako hindi sasamba. Hindi rin maglilingkod ni pupuri sa kanila. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko ay iyo'y binibigay. Kinabukasan ko ay nasa iyong mga kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga. Napakaganda ng iyong pamana. Pinupuri ko si Yahweh na sa akin pumapatnubay at sa gabi, sa budhi ko siya'y ang gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuwina, hindi ako matitinag pagkat kapiling ko siya. Kaya ako'y magdiriwang, puso't diwa ko'y nagagalak, hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak, sa daigdig ng mga patay ay doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo ay madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo ay madudulot ng ligayang walang hanggan. Para naman po sa Ebanghelyo ni San Lucas na matatagpuan sa chapter 9, verse 51 hanggang 62, at ito po ang nakasaad. Nang nalalapit na ang panahong iniakyat si Jesus sa langit, buo na ang kanyang kapasyahan, pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumunta sila sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang patuloyin ng mga Samaritano dahil buo na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, gusto ba ninyong pagpaulan? Gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila'y lipulin tulad ng ginawa ni Elias? Ngunit hinarap sila ni Jesus at sila'y pinagalitan. Hindi ninyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Ang anak ng tao ay naparito, hindi upang ipahamak kung hindi iligtas ang mga tao. At nagpunta sila sa ibang bayon. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. At sinabi naman ng isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag ang kaharian ng Diyos. May isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan mo ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Tayo po ay pinagpala na sa pagkakarinig at pagkabasa ng banal ng salita ng ating Panginoon.
freeze. Through you, my heart screams, I am free. Through you, the man we see. Through you, the mute will sing. Through you, the dead will rise. Through you, our hearts will praise. Through you, the darkness flees. Through you, my heart screams, I am free. I am free, the dead will rise. Through you, our hearts will praise. I am free from darkness. I am free. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga kabataan. Talaga pong napakagandang pagmasdan kapag mayroong mga kabataan na nagpapangiti sa atin, lalo na kapag ginagamit ang kanilang mga sarili sa pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya muli po, palakpakan natin ang ating mga kabataan sa umagang ito. Yan. At para po sa mensahe po sa umagang ito, itaas lamang po ang kamay kapag kayo po ay sang-ayon. Taas po ang kamay ng may kilala sa Diyos. Sige po, taas po natin. Itaas po natin kung kilala po natin ang Diyos. Taas ang kamay, ang mahal ang Diyos. Sige nga po, steady lang po natin yung kamay natin, ha. Taas ang kamay ng gustong magpastor. Ay, parang nawala na po, Ulit nga po, baka ako'y namalikmata lang. Taas ang kamay ng kilala ang Diyos. Ayan, ang bilis. Taas ang kamay, ang mahal ang Diyos. Sige nga. Taas ang kamay. O wala po, may nagbababa na. Taas ang kamay na gusto magpastor. Alay. Sige. Yan po ay ating ipanalangin sa ating mga sarili. Marami sa atin ang dumudulog sa Diyos. Nananalangin at dumadaing, ngunit kapag Diyos na ang tumawag sa atin, marami sa ating hindi makasunod o makasagot. Kagaya na lamang po nung tanong kong, sino ang gustong magpastor? Wala po talagang tumataas ng kamay. Baka hindi pa tayo tinatawag. At naniniwala akong may right timing. O baka naman tinatawag tayo sa ibang bagay sa paglilingkod. Ngunit, maraming tao ang gustong maprotektahan at magkaroon ng katiyakan, pero kakaunti
ang handang talikuran ang lahat. Sa binasa po natin mula sa awit 16, makikita natin ang lubos na pagtitiwala ni David. Pagtitiwala ni David sa Diyos bilang kanlungan at kabutihan niya. Samantalang sa Lucas chapter 9, ipinakita ni Jesus kung gaano kabigat ang halaga ng tunay na pagsunod sa Panginoon. Walang atrasan, walang hati ang puso, kaya't ang tanong sa ating mga kapatid, handa ba tayong magpasakop at magtiwala ng buong lubusan sa ating Panginoon? Tayo po ay sandaling tumahimik at manalangin. Amen. Alam niyo po mga kapatid, sa isang bata, lalo na't nag-perform ang ating mga kabataan ngayon, may 3 letra pong itinuturo. Ano po ang unang tinuturo nating letra sa ating mga anak na kabataan o maliliit? Para ay ito ay kanilang madaling matandaan. Hindi po ba't ang letrang una nating tinuturo sa kanila ay A, B, at C? Tama po ba? At tayo bilang mananampalataya, ganito rin ang tinuturo sa atin sa pananampalataya. Simple, pero malalim. Kaya sa ating pagmimili ngayon, balikan natin ang ABC ng ating pananampalataya, ng lubos ng pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Kaya po ang tema natin sa umagang ito, ABC, letra ng pananampalataya. Unang letra, A, abandon. Pag sinabi nating abandon, iwan, talikuran, pero ang abandon sa Panginoon ay isang salitang pagsuko. Ang pagsuko ay hindi kahinaan, kundi pagsisimula ng tunay na buhay kay Kristo. Hindi ito isang takas. Ito ay paglapit sa tunay na kanlungan. Isuko ang ating sarili. Talikuran ang ating mga plano. Ang pagsuko ay pag-amin na ang sarili nating paraan ay hindi sapat. Na ang mga plano natin sa ating sarili ay hindi naayon sa plano ng Panginoon para sa atin. Kapag isinuko natin ang mga bagay na ito, tinatanggap natin na ang Diyos ang may alam o may mas alam kaysa sa atin. Ang pagsuko ay humihingi ng pagpapakumbaba. Hindi pwedeng matigas ang ulo. Katulad ni David, dapat nating aminin na tayo ay nagkulang at ang Diyos ang ating kanlungan. Sabi sa Lucas, tinuro ni Jesus na walang sino man ang pwedeng maglagay ng kondisyon sa pagsunod. Ang hindi pagsuko ay humahad lang sa pagdaloy ng biyaya. Minsan, kailangan mong isuko ang mga tao o mga bagay na mahalaga sa atin. Mga bagay na pwedeng humadlang sa kalooban ng Diyos. Ang pagsuko ay simula ng tunay na kapayapaan dahil wala ka ng pinangahawakan
sa ating sarili. Ang pagsuko ay hindi isang beses lang. Dahil wala ka ng pinangahawakan. So kapag sumuko tayo ngayon sa ating Panginoon at ibinigay natin ang presensya sa Kanya, hindi po pala ibig sabihin ito na isang beses lamang tayo sumusuko. Bakit po? Dahil maraming bagay na isinusuko natin ang ating sarili sa Panginoon. Lalo na kapag tayo ay mayroong problema. Lagi nating sinasambit, Panginoon, isinusuko ko po ang aking sarili. Ikaw po ang bahala sa akin. Pero, mula sa binasa natin sa Lucas, ito po ay taliwas sa mga gustong sumunod sa Panginoon. Sila ay mayroong dahilan. Ang isang dahilan ng isang lalaki, patay. Ngunit ano ang sabi ng Panginoon? Hayaan mo ang mga patay ang maglibing sa patay. Meron naman ang isa, ang sabi niya, Panginoon, susunod po ako sa inyo. Ngunit, hayaan niyo lamang po na ako'y magpaalam sa aking pamilya. Maraming bagay na nangyayari sa atin. Pastor, pasensya na po. Dahil hindi po ako nakapunta. Pastor, sasama po ako. Pero, magpapaalam po muna ako. May mga bagay na hindi natin maiiwasan ang ganun. Dahil meron naman po talagang reasonable kung bakit tayo hindi nakakasama o hindi nakakadalo o hindi nakakapunta. Ngunit ang tinutukoy ng Panginoon sa mga bagay na ito ay ang pagsunod natin sa Kanya. Hindi makikita ng katabi mo ang tunay na pagsunod sa Diyos kung hindi ikaw lamang. Hindi makikita ng katabi mo ang iyong dahilan para ikaw ay sumunod sa Diyos. Dahil ito ay isang tipan ng ating sarili at sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, ang pagsuko o ang pag-iwan sa mga bagay na ating nararanasan o pinagisnan ay napakahirap. Nung ako po ay nagde-decide na magpastor, ang mensahe kong ito ay parang patama sa akin. Maraming nagsasabi na maglingkod ako sa Panginoon. Ngunit ang sabi ko sa kanila, naglilingkod naman po ako sa loob ng simbahan. Sapat na po siguro to. Ngunit, laging sinasabi ng mga pastor, hindi magpastor ka, may potential ka. Pag-iisipan ko po. Kasi gusto ko pong magtrabaho. Pag-iisipan ko po. Kasi gusto kong tumulong sa pamilya ko. Dahil sa mga panahong yon, ako lamang po ang inaasahan ng aking mga kapatid at magulang. Nasanay po sila noon na pag may trabaho ako at sumahod ako, wala pong natitira sa akin. Lahat ibinibigay ko sa kanila. Sapat na po sa akin ang 100 sa isang linggo. At yun ang tingin ko sa sarili ko noon,
na baka pwede na to. Baka kinalulugdan na ako ng Panginoon. Sabi ko sa Panginoon, Lord, kung talagang tinatawag mo ako, pwede bang ibigay mo muna sa akin to? Pwede bang bigyan mo ko ng trabaho? Kasi baka naman, pinutulak lang nila ako na magpastor kasi pandemic. At wala akong trabaho. Baka naman nakikitaan nila ako ng potensyal kasi wala akong ibang pinaglilibangan kung hindi ang loob ng simbahan. Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Pagsapit ng January at hindi pa ako buntis, maglilingkod ako sa iyo. Nakita niyo po yung napakadaming hinaing, napakadaming demand sa Panginoon. Pero sabi niya, isuko mo, iwanan ang lahat ng bagay na ito. At nung time po na binibigyan na ako ng trabaho ng Panginoon, nag-iimpake na po ako ng mga damit ko at para lumuwas sa Maynila. Nakabukas lamang po yung bag ko at hindi ko mailagay kahit isa o t-shirt man lang sa bag na yun. Mag-isa po ako sa kwarto at napakabigat sa aking damdamin. At bigla ko pong naalala lahat ng pangako ko sa Panginoon. Akala ko ba, kapag pinagaling ng Panginoon yung kapatid ko na nag-aagaw buhay, maglilingkod ka sa simbahan? Akala ko ba, pag hindi ka nabuntis sa gantong buwan, maglilingkod ka sa Diyos? Akala ko ba, kapag binigyan kita ng trabaho, maglilingkod ka sa akin? Kaya po, isinarado ko yung zipper ng bag at wala nang nailagay. Ang ginawa ko na lamang po, umiyak ng umiyak. At nagninay-ninay. Pero hindi pa rin po ako nag-decide na sumunod sa Panginoon noon. Kasi sabi ko, Lord, kung talagang tinatawag mo ko, pwedeng magpaalam muna ako sa pamilya ko. Kagaya ng nakasulat sa Biblia. Kagaya kung paano niya sinabing, magpapaalam ako sa pamilya ko, susunod ako sa iyo, Panginoon. Buti na lamang po, umuo ang aking nanay. Pero pagsapit ng linggo, sabi niya po sa akin, Nak, alam mo, nung sinabi mong maglilingkod ka sa Panginoon at gusto mong magpastor, may 3 bagay akong na-realize. Dahil para po sa kabatiran ng lahat, ako po ay pinalaglag ng aking nanay. Ininuman niya po ako ng pampalaglag. So, 1 linggo po siyang dinugo. So, akala po niya, wala na pong bata sa loob ng sinapupunan niya. At yung nanay ko pong yun, hindi niya po laging alam na buntis siya. Kami po ay 8 magkakapatid. Ako po ay pang-6. Bunsong babae. Ang dahilan niya po kung bakit niya ako pinalaglag, kahirapan. Walang magbabantay.
walang magsusuporta sa pag-aaral ko. At marami na daw po siyang anak. At ang gusto naman daw po niya ay lalaki. Ang sinundan ko po ay isang lalaki. Kaya masaya na daw po siya noon kasi may isa na siyang lalaki. At ayaw niya na pong mabuntis. Kaya po ininuman niya ako ng pampalaglag. Isang linggo po siyang dinugo at pagsapit ng 6 na buwan, bigla na lamang daw pong may sumisipa sa kanyang tiyan. Kaya po hindi niya alam kung ano daw po ba ang dahilan ng Panginoon, kung bakit hinayaan niya ako ay mabuhay. Kaya po nung sinabi niya sa akin, kaya pala hindi ka hinayaan ng Panginoong malaglag dahil maglilingkod ka pala sa Kanya. At yung mga pinoblema niya na pagpapaaral, mag-aalaga, panggastos, hindi niya po naranasan. Dahil ang bahay po namin noon ay bukas para sa lahat. Maliit lamang po yung bahay namin. Parang ganito lamang po sa tinutuluyan namin ngayon. Pero napakadaming tao. Kaya hindi po naranasan ng nanay ko na mag-alaga sa akin. At simula po nung kinder ako, meron pong nag-sponsor sa pag-aaral ko. Kaya yung pag-aaral na pinoproblema niya, hindi niya rin po naranasan. Kaya nga po sabi ko, bakit nagbuntis ka pa ulit? Ayaw mo na palang mag-anak. Pang-anim po ako. Nadagdagan pa ng 2. Hindi na daw po niya alam kung bakit. Pero yun po ang mga dahilan. At sa aming magkakapatid, ako po ang unang nakatapos ng kolehiyo. Kaya po sabi niya, kung sino pa yung gusto kong ipalaglag, siya pala yung maglilingkod sa Diyos at siya pa yung unang nakatapos sa pag-aaral sa aming magkakapatid. Kaya kung papansinin niyo po, yung mga bagay na pinoproblema natin, yung mga bagay na kinakatakutan natin, kapag tinalikuran natin at naging tapat tayo sa ating Panginoon, hindi po natin namamalayan. Hindi na natin siya pinoproblema. Dahil isinuko na natin sa Panginoon yung mga bagay na ito. Pangalawang letra, B. Believe. Maniwala, magtiwala. Kapag isinuko mo na ang lahat, dapat kang magtiwala na may plano ang Diyos na hindi kanya pababayaan. Noong pong ipinanganak niya na ako, hinayaan na po ng Panginoon kung ano yung mararanasan namin. Hindi madali. Hindi po naging madali ang buhay ko, ang buhay namin. Lumaki ako sa pamilya na puro mura ang maririnig. Lumaki ako sa pamilya na ang rice cooker ay lumilipad. Lumaki po ako sa pamilyang magulo. Kaya habang tumatagal, sabi ko sa Panginoon, Lord naman, kung ganito lang din naman yung buhay na meron ako, sana hinayaan mo na lang na pinalaglag ako ng nanay ko. Dahil po hindi pa kami bukas o hindi pa ako bukas at nagtitiwala sa Panginoon noon. Lalo na nung namatay po ang aking tatay. Kaya nagdesisyon ako nakalimutan ang Diyos.
Tinalikuran ko po siya. Ang tatay ko po ay namatay noong 2012. At ako po ay nanumbalik sa Panginoon sa simbahan noong pandemic. Isipin niyo po kung gaano katagal akong naniwala na walang Diyos. Kung gaano katagal pinaniwala ko yung sarili ko na hindi totoo ang Panginoon at kung totoo man siya, meron siyang favoritism at hindi ako yun. Pero nung hinayaan kong makilala ang Panginoon sa buhay ko, nagtiwala po ako. Pinagkatiwala ko ang lahat ng bagay sa Kanya. Dahil sabi nga po natin, pag nagtiwala tayo, dapat meron tayong paniniwala. Sapagkat ang pagtiwala, ito'y pagkapit kung totoo ang pagsuko. Pero kung walang tiwala, madali po tayong sumuko. Madali tayong panghinaan. Si David po ay hindi nanatiling tahimik. Siya po ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. Ang pagtitiwala po ay hindi depende sa sitwasyon. Dahil kahit mabigat ang pinagdaraanan o mabigat ang pagsubok na nararanasan, kung meron tayong pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon, hindi po tayo panghihinaan. Kaya po ang pagtitiwala sa Diyos ay wala sa sitwasyon. Dahil kung nasa sitwasyon ng pagtitiwala sa Panginoon, siguro wala pa rin ako sa inyong harapan. Siguro hindi pa rin ako naniniwala kung ano ang kayang gawin ng Panginoon sa aking sarili. At ikatlo, commit. I-commit natin yung sarili natin pagsunod sa Panginoon. Ang commitment ay paglakad ng buong puso sa kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng kalahati. Sabi po natin, sabi sa Biblia, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit palaya ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Sino po ang nakakaalam ng pag-aararo? Yung ginagawa po sa palayanan. Yan. Di ba po, minsan, makina or yung kalabaw. Kung pagmamasdan po natin ang mga magsasakang ito, pag sila po ay nag-aararo, hindi po sila lumilingon. Bakit po? Dahil once na lumingon ang mga nag-aararo, makikita po natin na hindi tuwid ang pag-aararo nila. Ito po ay bali-baliko. Gayon din ang pagsunod ng Panginoon. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi pagtawid sa kalsada, na kailangan nating lumingon sa kabila, na baka tayo ay masagasaan. Kaya hindi po yun ang ginawang example ng Panginoon. Ang ginawa ng example dito ay ang pag-aararo. Isang tapat na pagsunod sa Diyos. Pag-aararo, pagsunod, ngunit marami sa pagsunod na to ang walang kasiguraduhan. Lakaran ng kalooban ng Diyos sa araw-araw at walang atrasan. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi urong sulong.
na hindi ito, kapag napaso tayo sa problema, iluluwa natin ang Panginoon. Hindi po ganun. Ang commitment ay pruweba na totoo ang pagsuko natin at pagtitiwala. Pagsunod ay hindi isang event, kundi araw-araw na desisyon sa buhay natin. Ang commitment ay humihingi ng pagtitiis kahit mahirap ang pinagdaraanan, tulad ng magsasaka. Dapat ay hindi lumilingon, laging nakatingin sa layunin. Maraming tao ang nagsimula ng mainit pero umurong sa gitna ng laban. Ang tunay na alagad ay hindi pinipili kung kailan lamang susunod sa Panginoon. Ang pagsunod ay bunga ng pagbabago sa ugali, sa puso, sa pamumuhay. Ang pagsunod, ang ibig sabihin nito ay yes, Lord. Kaya pag umuo tayo sa Panginoon, kahit hindi natin naiintindihan ang lahat, tayo ay may kapanatagan. Sapagkat tayo ay nagtitiwala at alam nating may gantimpala ang tapat na pagsunod. Kagalakan at kabuuang layunin, hindi tayo naging isa. Yang katabi mo, kasama natin siya. At layunin din natin ang ating pamilya na sumunod sa ating Panginoon. Sa dulo po ng ating pagninilay, naway manatili ang ating puso ang simpleng paalala ng 3 letra. A, B, C. Abandon, believe, and commit. Madalas tayong lumalapit sa Diyos na may dalang mga dasal, mga kahilingan, at mga pangarap. Ngunit nakakalimutan natin ang tunay na pagsunod ay nangangailangan ng pagbitaw. Pagbitaw sa sarili nating kontrol. Sa mga plano nating ayaw nating pakailaman ng Diyos. At sa mga bagay na nagiging hadlang para lubusan nating maranasan ang Kanyang presensya. Ang pagsuko ay hindi kabiguan, kundi simula ng tunay na buhay na payapa. Sapagkat kapag wala ng hawak ang ating mga kamay, doon tayo mas mahigpit nakakapit sa Kanya. Kasabay nito, ang pagtitiwala ay pagpapalalim ng ating pananalig na anuman ang ating isuko kahit hindi na tayo pababayaan. Sa bawat pagsubok, may patunay ang Diyos na siya'y tapat at sapat. At kung nais nating maging totoo ang ating pagsuko at pagtitiwala, kailangan itong makita sa ating sarili sa araw-araw na pagsunod. Walang atrasan, walang hati ang puso, kahit mahirap, kahit hindi natin naiintindihan ang lahat. Sa bawat hakbang natin palabas ng pinto ng simbahan o pagkatapos ng pagtitipong ito, daladala natin ang hamon na isabuhay ang mga simpleng salitang ito. Hindi man ito madaling gawin, ang mga pangako ng Diyos ay nananatili. Ang Kanyang biyaya, presensya ang magiging kadlungan natin. Lakas at gabay, ang gabay natin, ang Panginoon. Kaya't nawa sa ating pamilya, trabaho, eskwela, at sa lahat ng aspeto ng ating buhay, makita ng iba
ang ating buong pusong paglingkod sa Panginoon. Lubos na pagtitiwala at tapat na pagsunod sa Kanyang kalooban. Manatili tayong nakakapit sa pangakong siya ang ating kanlungan at kabutihan noon, ngayon, magpakailanman. Amen. Ang biyayang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ay marapat na pangasawaan na may pagtatapat. At ang ating pagkaloob ngayon ay kapahayagan ng ating pagiging mabuting katiwala. Ating pong ialay ang ating mga kaloob na may kasalanan. Tayo po'y manalangin. Aming mapagmahal na Diyos, taos puso po kami nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob ninyo sa aming araw-araw. Sa pagkakataong ito, niaalay po namin ang aming mga handog na ito bilang pasasalamat at pagpapakita ng aming pagtitiwala sa iyong katapatan. Naway magamit ito para sa ikakalago ng iyong ministeryo at upang maabot ang higit pang nangangailangan ng iyong pag-ibig at kaligtasan. Pagpalain mo po ang bawat isa na nagbigay ng may bukal sa puso at maging yaong mga may hangaring magbigay ngunit wala pang kakayahan. Ituro mo sa amin ang patuloy na pagiging mapagkaloob dahil lahat ng mayroon kami ay nagmula rin sa iyo. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
ding Diyos na buhay, kami nagpapasalamat sa iyong presensya sa umagang ito, sa aming kalagitnaan, sa buong pananambahan. Salamat sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng lakas, pag-asa at gabay. Dalangin namin na ang aming narinig at natutunan ngayon ay hindi lamang manatili sa aming isipan, kundi maisabuhay sa aming pang-araw-araw. Pagpalain mo ang bawat pamilyang narito, Panginoon. Gayon din salamat sa aming patnugot na nanguna sa pananambahang ito, sa mga awit na patuloy namin pinang-awit sa iyo at pinapapuri sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga kabataan, nanguna sa mga handog at sa mga presentasyon. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatid na nagbigay ng kanilang oras sa pananambahang ito upang patuloy na itaas ka at papurihan diyan sa kaitaasan. Ngayon din, Panginoon, salamat sa mga kabataan, maging sa matatanda at sa bawat isa na narito. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi at samahan mo kami sa buong lingkod. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. At ngayon, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos Ama na lumalang at magmahal. Ingatan kayo ng ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas at samahan kayo sa banal na Espiritu upang kayo'y mamuhay na may kagalakan, kapayapaan at pag-ibig sa inyong mga puso. Humayo kayo na may pananampalataya at pag-asa. Amen.